Pangamba mga empleyado ng Manila International Airport Authority para sa kanilang trabaho, oras na maging pribado na ang NAIA. Isa pang pangamba ay ang posibleng pagtaas ng pamasahe. Nasa front ng balitang yan, Gerard de la Peña. World-class na Ninoy Aquino International Airport. Ang sarap pakinggan yan, di ba? Abot kamay na raw yan ngayong ang consortium ng San Miguel Corporation at SAP & Company ang nanalo sa bidding para sa pagsasapribado ng operasyon ng NAIA. We do need a participation of the private sector. It's about time that we should try to think and modernize this airport. Gaano kaganda ang planong airport? Ka-level lang naman ito. Yan ang Incheon International Airport sa South Korea. Ang mga nagpaganda sa paliparang yan ay magiging katuwang sa NAIA privatization. Pero ang kagandahan, may katumbas na gastos. 122.3 billion pesos ang pondo sa pagpapaganda ng NAIA. Ang posibleng epekto niyan, dagdag singil sa mga airlines sa NAIA. Nakalaunay mauuwi sa taas pasahe. No comment muna ang grupo ng mga airline hanggat hindi pa sila sinasabihan kung gaano kalaki ang dagdag. Pero ang sigurado sa ngayon, dagdag kita ito para sa gobyerno. Kabilang yan sa pangako ng San Miguel, 82% ng kikitain nila ay ibibigay sa gobyerno. Sa kabuuan, sa loob ng 25 taon, 900 billion pesos ang posibleng kitain ng gobyerno. Katumbas yan ng 36 billion pesos kada taon. Di hamak na mas malaki ito kumpara sa mahigit 1 bilyong piso na kinikita ngayon ng pamahalaan. Panalo raw ang mga pasahero sa privatization dahil less hassle ito para sa kanila. Ilan sa mga requirement ng DOTR na magdesisyon itong ipabid ang operations at maintenance itong NAIA sa mga pribadong grupo ay yung masiguro ng mga ito na wala na masyadong mahabang pila, mabilis sa mga proseso at may sapat na maupuan ng mga pasahero habang naghihintay dito sa loob ng terminal. Sa kabila niyan, nangangamba naman ng mga empleyado ng Manila International Airport Authority na baka masakripisyo ang kanilang trabaho sa ngalan ng world-class NAIA. Wala pong mawawalan ng trabaho dito. Walang mawawalan ng trabaho. Sa kabila ng pag-iit na yan ni Transportation Secretary Jaime Bautista, kinakabahan pa rin ang mga unyon ng mga empleyado ng MIAA. Alam po natin kapag private company hanggat makakamura magtitipid yan para lang tumaas ang share. Magsisimula na raw mag-take over ang San Miguel Group sa loob daw ng 3 hanggang 6 na buwan. Sa 2025 naman, mararamdaman ng mga pasahero ang pagbabago sa NAIA. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.